na nagmumula sa ating Panginoon Diyos, sumagana nawa sa bawat isa sa atin. Sa pag-aaral ng kanyang salita, ating puntong ngayon ng aklat ng Romans chapter 8, verse 29 to 39. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Romans 8:29. Sapagkat yaong una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalagay niya ay kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya, at ang mga inaring ganap, niluwalhati din naman niya. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay nito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang labang sa atin? Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa atin lahat, bakit hindi naman ibibigay niya sa atin na walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ang umaaring ganap. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay? Oo. Yaong nabuhay na maguli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Sino maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapigatian, o ang kapisan, o ang pag-usig, o ang kagutom, o ang kaubaran, o ang panganib, o ang taba. Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw, kami ay nabilang na parang tupa sa patayan. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mapagtagumpay sa pamagitan niyaong sa ating umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga may kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit alinmang ibang nilalang ay hindi makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Pagpalaan ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. At ito nga po yung ating paksang pag-aaralan about God's elect, o ang mga hirang ng ating Panginoon, at ito'y nabanggit dito sa verse 33. Sabi rito, sino magsasagdal laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ang umaaring ganap. Who shall lay anything to charge of God's elect? It is God that justifieth. Ibig sabihin, ang ating Panginoon ang gumawa, ang nagtrabaho. Kaya ibig sabihin, doon sa ginawa, tinrabaho ng ating Panginoon, sino nga ba naman ang hahatol? Kaya ibig sabihin ay napakahalaga po ng pagkaunawa sa maraming mga bagay, lalo na sa katotohanan ng salita ng ating Panginoon Diyos. Kasi dito, itong ating makikita at mapapansin na yung God's elect ay depende sa response ng mga tao. Kaya balik ulit tayo doon sa unang mensahe ng ating Paiso Kristo, na kung saan ay binanggit niya ang pangangaral ng mabuting balita. At sa pangangaral ng mabuting balita, ang ating Panginoon ay nagsaad na kung saan ang kaharian ng langit ay abot kamay ng tao o malapit na. Okay, ganito ang sinasabi ng Matthew chapter 4 verse 17. Mula noon, nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Kaya dito, ito yung pangangaral na kung saan ang mabuting balita o ang kaharian ng langit ay ipinapangaral na, at ito'y pinasimulan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi kung titingnan po natin ang lumang tipan, tayo po'y magsaliksik, aral din, ating pong alamin, kung pinangaral nga ang kaharian ng langit doon sa lumang tipan o sa aklat ng mga lumang tipan from Genesis to Malakias, kundi dito lamang yun sa tinatawag na bagong tipan. Kaya ang mabuting balita, ito'y pinapaalam ng ating Paiso Kristo yung mga bagay na mangyayari at magaganap sa ikabubuti ng tao. At yung mabuting balita, kagaya ng ating sinasabi, ito ay napakahalagang ating maunawaan, ating maintindihan. Kasi po hindi pwede na tayo po ay susuong papasok sa bagay na ganito nang hindi natin nalalaman, naiintindihan.
Kaya kasabihan nga ng mga matatanda sa usapin ng pag-aasawa, ang pag-aasawa daw ay hindi kaning isinusubo na pwedeng iluwa pag napasok. Ibig sabihin naman ng ibang pilosopo rin, sabi nga ay natural naman, hindi naman dapat sumubo agad ng kanin kundi mo nalalamang mainit. Then yung mga kasabihan ng matatanda, sabi nga, kapag ka hindi naiintindihan, ay possible nga na ganon ang mangyari. No? Kaya napakahalaga na maunawaan ng bawat isa yung mga bagay na ginagawa o kung saan ay kanyang pinapasok o pinagtitibay sa kanyang buhay. At ito pong ebanghelyo ng ating Paiso Kristo, ito po yung ating binabanggit na dito ay ino-orient tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, pinagpapaliwanagan tayo, ano ba yung bagay na mangyayari, ano ba yung magiging, o ano yung magaganap, ano yung ating benepisyo, ano yung mabuting mangyayari sa atin, ano yung kahalagahan nito. Lahat yun ipapaalam muna sa atin ng ating Panginoon. Hindi yung tayo ay magpapatubos agad ng buhay sa Kanya nang hindi natin naiintindihan at pagkatapos na gawin natin ang pagpapatubos ng buhay sa Kanya, ay yung sariling gusto pa rin natin ng ating ginagawa. Hindi ganon. Kaya napakahalaga na mauna muna yung ebanghelyo ng ating Panginoon at dito nga sa ating teksto. Ang sabi rito, ang mga itinalaga ng ating Panginoon, tinatawag din niya. Kaya sa usapin ng pagtawag ng ating Panginoon Kristo, dito magre-response ang tao. Kapag ang ating Panginoon tumatawag na, nagpapakahayag na, nangungusap na sa pamagitan ng kumbiksyon ng banal na Espiritu, depende ito sa response ng tao, kung siya'y magre-response o hindi. But majority, kung itinalaga talaga siya ng ating Panginoon Diyos, ibig sabihin, madali siyang sumang-ayon sa mga bagay na kalooban at katwiran ng ating Panginoon. Bagamat sabihin natin, may filosofiya, namulat tayo sa filosofiya ng sanlibutan, pero ito rin yung ating makikita na iba-iba kapag may pagkatawag ng ating Panginoon. At yun nga, may kapakumbabaang loob. Kaya doon sa usapin ng kapakumbabaang loob, yun po ang hinahintay ng ating Panginoon. Yun ang hinahanap ng ating Panginoon. Kasi yung mga merong kapakumbabaan loob, ayon sa mga pangako ng banal na kasulatan, sila talaga yung pagdating ng panahon itataas ng ating Panginoon. Kaysa magpasimula naman ng walang pagpapakumbaba, hindi po ipapaunawa ng ating Panginoon Diyos ang maraming bagay, ang katotohanan, lalo na kung anong ibig sabihin ng Ebanghelyo sa tao na kung saan ay walang pagpapakumbaba. Mahalaga po yung pagpapakumbaba. Si Apostol Pedro ay may sinabi dito sa kanyang sulat, Ikalawang Pedro, chapter 1, verse 4. Ganito ang sinasabi, na dahil dito ay pinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos, hiyamang nakatanan sa kalubulukan ng sanlibutan dahil sa mampita. Dahil din dito, sa pagkadaragdag sa garang inyo ng buong sikap, ipamahagi ninyo ang pananampalataya, ang kagalingan. Okay, verse 5, dahil din dito, pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. At sa kagalingan na yung kaalaman, at sa kaalaman na yung pagpipigil, at ang pagpipigil ay pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan ay mabuting kalooban sa kapatid. Mabuting kalooban sa kapatid ay pag-ibig. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito, at sumasagana, hindi kayo pababayaan maging mga tamad o walang bunga sa pagkakilala sa ating Paiso Kristo. Sapagkat yaong wala ng mga ito ay bulag na nakikita lamang ay ang nasa malapit, sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan nyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin nyo ang mga bagay na ito ay hindi kayo matitisod kailanman. Verse 10 sa English, wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure, for it ye do these things,
ye shall never fall. Sa Tagalog nga, hindi daw mga titisod. Kaya dito, yung God's elect, mahalaga po na maunawaan natin yung plano, layunin ng Panginoon, yung kanyang gagawin. Nang sa gayon, hindi po nagugulat yung marami. Ano po, kaya salamat din sa Diyos dahil nang magpatubos ako ng buhay sa Panginoon ay naiintindihan ko na rin na pag nagpatubos pala ako ng buhay sa ating Panginoon, lalabas na ako sa kasalanan at lahat ng kalikuan. Kaya dahil doon, sabi ko, ay parang mahirap yata. Pero salamat sa Panginoon, naakay pa rin niya ako sa pagpapatubos ng buhay. Ang sabi dito ni Apostol Pedro, ipinagkaloob sa atin ang kanyang mga dakilang pangako. Yung pangako, yun ay yung pag-o-orient, yun yung mga pangangaral ng Ebanghelyo, mga pangako pa lamang. Yung magagandang bagay, yung ating nakikita na sinasabi na pwedeng mangyaring maganap sa atin. Kaya doon, binanggit dito, ipahagi ninyo yung kagalingan. Kung ito po'y atin ang natanggap, makikita natin yung kagalingan. At yung kagalingan, sabi rito, virtue. Kaya sa atin man, ipapaliwanag muna ito ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ano ba yung ating lalakaran? Ano yung mangyayari? Ano yung magaganap kung sakaling tayo ay magpatubos na ng buhay sa ating Panginoon? At ang sabi nga rito, napakaraming mga dakilang pangako. Sa buhay na ito at sa buhay na darating, yun ay ipinahayag na ating makikita, mauunawaan o malalaman. Basahin po natin yung verse 3, ikalawang Pedro pa rin, chapter 1. Yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan, ang lahat ng mga bagay na uukol sa kabuhayan at sa kabanalan, sa pamagitan ng pagkakilala sa kanya na tumawag sa atin sa pamagitan ng kanyang sariling kalwalatian at kagalingan. Na dahil dito ipinagkaloob niya sa atin ng kanyang mahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pita. Kaya ibig sabihin, yung pagkakaloob sa atin ng ating Panginoon, yun ay kapag naunawaan na natin. Kasi hindi pagkakaloob ng ating Panginoon kapag hindi pa rin natin naunawaan. Pero yung pagkaunawa, kaloob pa rin yan ng ating Panginoon. Kaya ibig sabihin, aaralan tayo, tuturuan tayo ng katwiran, kabanalan ng ating Panginoon, ano ba yung mangyayari, ano ba yung magaganap, ano ang dahilan, bakit kailangan tayong tubusin, bakit kailangan natin na lumakad sa kabanalan, ipapaalam lahat sa atin yon ng ating Panginoon. And then kapag atin na ito na pagbulay-bulay, or else sinabi natin, na-analyze na natin, na pagbulay-bulay na natin, na kailangan nga pala, dapat nga pala na tayo magpatubos ng buhay sa Panginoon. Ibig sabihin, alam natin kung tayo makikipagkasundo na sa ating Panginoon. Ibig sabihin, hindi na tayo magkakaroon ng tinatawag na kawalan ng kaalaman sa usaping kasunduan dito sa Bagong Tipan. Kasi naunawaan natin. Kaya hanggat hindi po natin nauunawaan kung ano ang plano at layunin ng ating Panginoon, ang Panginoon hindi rin makikipagkasundo sa atin. Dapat malaman po muna natin ito. Kasi kapag hindi natin nalaman, mababaliwala ang lahat. Nang ibig sabihin, hindi rin mangyayari sa atin yung mga bagay na pinangako ng Panginoon, mga dakilang pangako ng Panginoon sa katwiran kabanalan, hindi po natin mapapatunayan yun. Kasi hindi po natin naintindihan yung sinasabing ebanghelyo o mabuting balita. Kaya dahil dito, mahalaga maipangaral muna ang ebanghelyo ng ating Panginoon. At yun tinatawag na pagtawag sa atin. Ibig sabihin, habang pinapangaral ang ebanghelyo, nangungusap sa atin, inaakay niya tayo. Inaakay niya tayo sa liwanag, inaakay niya tayo sa katotohanan, inaakay niya tayo na may pagkaunawa. At kapag naunawaan na natin, nalaman na natin ito, pupunta tayo doon sa tinatawag na pakikipagkasundo dito sa Bagong Tipan, dito sa tipan ng dugo ng ating Panginoon Kristo. Sa Ephesians chapter 1,
may binanggit dito sa verse 18. Ang sabi rito, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman nyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag. Kung ano ang mga kayamanan kalwalatian ng kanyang pamana sa mga banal, kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan, sa ating nagsisampalataya ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas, na kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y kanyang buhayin mag-uri sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Sa kaibabawan ng lahat ng pamunuan, kabanalan, kapangyarihan at pagsakop, at sa bawat pangalan na pinapangusap, hindi lamang sa libutan ito, kundi naman sa darating. Ang lahat ng mga bagay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa. Siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga iglesia, na siyang katawan niya, nakapuspusan niya o pumupuspos ng lahat sa lahat. Ang sabi rito sa verse 18, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso. Ito po yung pagkaunawa. Hindi po darating sa atin ang mga bagay na ito kung tayo po ay nakipagkasundo na sa Kanya. Hindi. Ibibigay muna niya sa atin yung kaunawaan, at yung naunawaan natin, gaya nga nito, biyaya yan ng ating Panginoon. Dahil tayo ay sumunod sa Kanya at tayo ay napailalim sa Kanyang salita o naglagay tayo ng paggalang, pagrespeto sa Kanyang salita. And then kapag naunawaan natin ang mga bagay na ito, sa Kanya pagtitibayin sa atin yung mga bagay na ating naunawaan. Kasi maaari pong maunawaan natin ito pero hindi po natin nararanasan. No po, kumbaga sa buhay-buhay, no, yung mga filosofiya, talagang maraming filosofiya. Yung mga kabataan namin, isa sa motto ng mga kabataan ay to see is to believe. Napiloso po ako nung barkada ko, hindi daw totoo yun. Bagamat ang reality, kalahating totoo, kalahati ring hindi. Kasi niya, kung to see is to believe, siyempre, maniniwala ka pag nakita mo, oh, natural. Pero may mga bagay tayong pinaniniwalaan kahit hindi nakikita. Yun yung kalahati noon. At sabi niya sa akin, naniniwala ka bang may bansang Japan? Sabi ko, oo naman. Marami nagsasabi, hindi, kung nakita mo muna yun, dapat kang maniwala kasi to see is to believe. Yung filosofiya o yung motto mo, siya nga naman, tama rin naman yung filosofiya niya. Sabi niya, kung ang motto mo, pananaw mo sa buhay ay to see is to believe, habang hindi mo pa nakikita ang bansang Japan, huwag ka munang maniniwala. Sabi ko, tama rin filosofiya nito. And then, totoo rin yun, pagdating nararito sa banal na kasulatan, yan, mahirap na yan, to see is to believe, ano? And then, dito, mabubuhay tayo sa pananampalataya, the just shall live by faith. At maraming bagay na dapat natin paniwalaan kahit di natin nakikita. At ang pinakang masakit, kung naniniwala tayo na may puso. Siyempre naman. Tanong, nakita mo na ba ang puso mo? Natural, hindi rin. Kaya ibig sabihin, naniniwala tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita, pero yun ang katotohanan. At ang masakit ay kung nakita na natin yung ating utak. Natural, wala po nakakita sino man sa kanya sariling utak. Maliban na lang doon sa mga x-ray, ano? Kaya kung filosofiya, to see is to believe, ang sakit naman, no? Hanggang hindi mo nakikita ang iyong utak, huwag ka munang maniwala na may utak. Na filosofiya na yun, pasantabi naman po. Kaya dito, yung mahalaga, mga pangako ng ating Panginoon, parang mga impossible. Pero kapag nabuksan po yung ating pangunawa, na nakikita na natin, naunawaan na natin yung kanyang mga plano, mga layunin niya, pero ang realidad, hindi pa po natin napapatunayan, nauunawaan lang natin. At yun yung pagtawag ng ating Panginoon, yun na yung pag-aakay sa atin sa katotohanan, sa katwiran at sa kabanalan. Kasi nakikita natin na andun na yung biyaya ng ating Panginoon, andun na yung kapayapaan, yun, nangangako na ng kagalakan, katuwaan. At dahil dito, ito naman ang hanap ng lahat ng tao, kapayapaan at kapanatagan, kakontentuhan ng buhay. Pero yung mga bagay na yun, mangyayari lamang yun kapag pinagtibay sa atin ang bagong tipan o dugo ng tipan.
Kaya po hindi sapat yung pagkaunawa, hindi sapat yung pagkaalam, bagamat napakahalaga ng pagkaalam at pagkaunawa. Pero dapat humantong tayo dun sa pakikipagkasundo na yung ating nakita, yung ating naunawaan ay mangyari sa ating buhay at mapatunayan natin totoo nga pala. Kaya dito sa ating teksto, ang sabi rito sa Romans chapter 8, ang sabi ron sa verse 29 to 31, ang sabi ron to 30, ang sabi ron ay ang mga itinalaga niya, tinatawag din naman niya. At ang mga tinatawag niya, inaari niyang ganap. Kaya yun ang napakaganda. Yun tayo ay ariing ganap ng ating Panginoon. Yes, napakaganda ng pagkatawag ng ating Panginoon, pero hihirangin pa tayo doon sa pagkatawag niya. Kasi nga, kinakailangan matanggap natin yung pagkaaring ganap, hindi lamang yung pagkatawag. Sapagkat yung pagkatawag, yun lamang yung mga katotohanan na ating makikita, na naiintindihan natin. Pero yung kaganapan, wala pa po doon. Okay, balikan po natin Romans chapter 8, verse 29. Sapagkat yaong mga una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman. Ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya, at ang mga inaring ganap niluwalhati din naman niya. Kaya ibig sabihin, yung pag-aaring ganap, labas na po tayo doon. Hindi na po tayo ang gagawa doon. Ang gagawa na nito ay ang ating Panginoon Diyos. Bagamat siya rin gumagawa sa pagtawag, pero meron po tayong response. Yung pagkaunawa, yung pagkaalam, yung pagsang-ayon. At kapag naunawaan na natin yung pagkatawag niya sa atin, sabi rito, inaaring ganap naman niya. Kaya doon sa pag-aaring ganap, babalikan uli natin yung Ezekiel. Paborito ko pong verse dahil yan po ang katotohanan ng ating pananampalataya na nung una pa man ay natala na ng banal na kasulatan. Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27. Magwiwisik siya ng malinis na tubig sa ating karumihan, sa ating kasamaan, maging sa mga Diyos-Diyosan, lilinisin niya ito. At kung maging malinis niya, sabi ron, lalagyan niya tayo ng bagong diwa, at yun po yung righteousness. Then aalisin niya yung pusong bato, papaltan niya ng pusong laman, at yun yung holiness. Pusong makadiyos at pusong makatao. At ang sabi ron, ilalagay ko ang aking espiritu sa loob nila. At ang sabi ron, palalakarin ko sila sa aking palatuntunan at kahatulan at kanilang isasagawa. Yun yung pag-aaring ganap ng ating Panginoon. Sa English ay justify. At pag sinabing justify, kinikilala ng ating Panginoon na ito'y matuwid. At ang sabi rito, siya ang umaaring ganap. Siya yung nagja-justify. Kaya sabi nga, kung trabaho ito ng ating Panginoon Diyos, siya ang gumawa, siya ang nagkaloob o nagbigay. Walang sino man ang pwede nga magsakdal o sabi nga ay pumintas. Magkakamali tayo ng pagpintas kapag ito'y trabaho ng ating Panginoon. Sapagkat ang trabaho ng Panginoon, eksakto. Sabi nga sa usaping ito, walang kakulangan. Yung tinatawag na righteousness at holiness, larawan at wangis ng Diyos na inilagay kay Eva at kay Adan, ibabalik uli. Kaya yun yung Ephesians chapter 2 verse 1 at verse 5. Binuhay tayong muli nang tayo'y mga patay sa kasalanan. At ang binuhay sa atin, yung larawan at wangis ng Diyos, yung righteousness at holiness. At ang nagsasalita dito ay si Apostol Pablo. Ang sumusulat nito si Apostol Pablo, at binanggit niya dito sa English King James Version is quickening. Quicken us together in Christ. Nang ibig sabihin ng quicken, yung po yung bumalik yung original na disenyo, yung original na kalagayan na nawala sa tao, the righteousness and the holiness. Kaya dito sa pag-aaring ganap, sulit talaga yung pagtubos sa atin ng ating Panginoon. Ibig sabihin, merong bisa.
Yung pagtubos na ginawa sa atin ng Panginoong Jesucristo, ito ay isang kapangyarihan na ang tao ay makababalik uli sa harapan ng Diyos at tatanggalin yung namamagitang kasalanan sa pamagitan ng pagkatubos nga ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita na kung saan mahalaga na maunawaan muna natin yung mangyayari at magaganap kung sakaling tayo ay magpapatubos ng buhay sa ating Panginoon. Pagkat marami na pong pananampalataya, marami na pong nakita ako, marami na akong nakita sa pananampalataya dahil nga hindi naintindihan ang pinapasok, ay hindi rin po nagiging mabunga. Maaring mabunga, pero yung kabanalan, katwiran sa harapan ng Diyos, hindi nga ganun. Kasi nga, hindi ang Diyos ang umaring ganap sa Kanya at hindi pa siya naaaring ganap ng ating Panginoon. Kaya babalik tayo. Ang standard ng ating Panginoon Jesucristo, yung tumingin ka sa isang babae, taglay ang masamang hangad, nagkakasala ng pangangal niya. Kung ikaw ay elect, kung ikaw ay justified ng ating Panginoon, taglay mo yung righteousness, taglay mo yung holiness. Kapag sumasagi sa iyong isipan at ang larawan ng karumihan at kahalayan, nineneglect mo na yun, nire-reject mo na yon at hindi mo pinahihintulutan. Kasi nga naandito na yung righteousness, weaken your righteousness. At magtataka tayo kapag in-entertain mo yan, yung karumihan. Sa matuwid, yung puso natin nasisiyahan. At sabi ron, nahihikayat. At kung nahihikayat, sa mga tuwid, yung holiness wala doon. Kaya kahit ano pong pigil natin, kung reliyon lamang ang ating napasok, hindi po natin kayang pigilan ng ating mga sarili. Lalo na po dito, yung sinasabing imagination. Sabi nga ng awitin, sa panaginip lamang kita. Yun, gano'n. Sabi nga, sa panaginip, do'y kaya kong tipunin lahat ng bituin. Kasi panaginip. Pero yung paglalaro ng mga isipan, wala nang kokontrol niyan. At hindi naman sinabi yan ng lumang tipan na bawal o kasalanan. Kasi alam ng Panginoon, hindi kaya. Kaya yung mga bata sa lumang tipan, hindi kasali yung mga ganitong bagay. Kasi alam ng ating Panginoon, hindi yun magagawa ng tao. At sa lumang tipan naman, hindi naman siya nangangako ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan. Kasi nga, ang tao nasa ilalim ng kasalanan, kahit pa sila ay merong kautusan, yung lumang tipan o law of Moses. Sa law of Moses, ang pangako talaga doon, yayaman ka, oo, magiging dakila ka, oo, dadami ang lahi mo, yun, hahaba ang buhay mo, yun, mga pangako. Pero buhay na walang hanggan, ay wala. Kaharian ng langit ay hindi po ipinangako ng banal na kasulatan sa lumang tipan. Pero pagdating ng bagong tipan, eto na. Meron na pinapangaral ng kaharian langit kasi may paraang ginawa ang ating Panginoon para ang tao ay maging matuwid at banal muli sa harapan ng ating Panginoon. Kaya hindi po natin kayang pigilan yung takbo ng ating isipan maging yung ating puso kapag hindi po tayo tinubos ng ating Panginoon o hindi tayo inaring ganap ng Panginoon o hindi tayo nilinis ng ating Panginoon. Hindi po natin kaya yan. Kaya dito sa tinatawag na God's elect, ibig sabihin, ito pong mga hinirang ng ating Panginoon. Sinasabi ng ating Panginoon, sino ang magsasakdal? Siya ang gumawa niyan. Siya ang nagtrabaho dyan. At hindi po natin abot kung ano ang plano't layunin ng ating Panginoon Diyos. Na ibig sabihin, hindi dapat ganyan ang pagkakagawa dyan. Dapat ganito ang mas magandang ginawa ng ating Panginoon Diyos. Hindi natin abot yun. The best na ang ginawa ng ating Panginoon, kapos na yung ating pangunawa kung meron pang the best para sa tao na pwedeng gawin ng Diyos na higit nating alam kaysa sa Kanya. Wala pong ganon. Kaya dito sa aklat ng Revelation chapter 14, ganito ang sinabi ng banal na kasulatan. Verse 3, at sila'y nag-aawitan na wari isang bagong awit sa harapan ng luklukan at sa harap ng apat na nilalang na buhay ng matatanda na sino man ay di maaaring matuto ng awit kundi ang 144,000 lamang sa matuwid ay siyang mga binili mula sa lupa.
Ang mga ito'y hindi nangahawa sa mga babae sapagkat sila'y mga malilinis. Ang mga ito'y nagsusunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito'y binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. At sa kani-kaniyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan. Sila'y mga walang dungis. Ang mga ito, nung mabili sila at nagpatubo sila ng buhay sa Panginoon, doon nangyayari yung binili sila ng ating Panginoon sa gitna ng mga tao. Nang ibig sabihin, lahat naman tayo tinubos ng ating Panginoon Kristo. Pero kung sino yung magre-response, yun nga, doon magkakaroon ng eleksyon. Magkakaroon doon ng chosen. Kaya mapalad yung mga tao na humahanap ng liwanag, humahanap ng katotohanan, na uunaw sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugin ng ating Panginoon at liliwanagan sila ng Panginoon. Pero yung mga palalo, ay alam ko na yan. Ay, hindi naman siguro ganun. Ayan, Diyos na may hindi ganun. Maraming filosofiya, maraming pangatwiran, walang pagpakumba. Para bang mas maalam pa kayo sa Diyos. Kaya nga ito yung digmaan na sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 10. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan, verse 4. Chapter 10, verse 4. Sapagkat ang sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta na siyang gumigiba ng malinghaka at mga bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibiyag sa lahat ng pag-iisip sa pagkalima kay Kristo. Ang pangipagbaka daw po, hindi po ayon sa laman, kundi ito espiritual. Gumigiba daw ng mga kuta, mga maling haka, maling pananaw, maling prinsipyo na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Kaya kapag ipinangaral ang Ebanghelyo, ang mabubuting balita, ang magandang plano at layunin ng ating Panginoon Diyos para sa mga tao, ang restoration ng tao para makabalik sa Diyos at matanggap niya yung kapayapaan, kapanatagan ng buhay, ipaalam muna ito sa Kanya, iparirinig. Pero yung response ng tao ang mahalaga. No, sa panahon natin ngayon, laging gano'n na lang yung nasabi. Anong pakinabang diyan? Magkakapera ba tayo diyan? Yayaman ba tayo diyan? Yun ang laging imik. Kasi nga, akala ng tao, ang kasiyahan at ang buhay ay nasa kayamanan, nasa pera. Pero lagi natin pinapangaral, si Haring Solomon hindi po talaga nasiyahan sa buhay. Si Haring Solomon hindi naghirap, hindi naubos ang kanyang kayamanan, lalo pang nadadagdagan. Habang siya'y naghahari, lalo nadadagdagan, kahit siya'y gumastos, magpagawa siguro siya ng mga mansyon, at pagawa niya ng mansyon ng kanyang mga asawa. Ang asawa niya 1,050. Ang kayamanan ni Haring Solomon hindi nababawasan, nadadagdagan, kasi ang mga bansa, ang mga hari ay nagdadala sa kanya ng handog taon-taon. Bukod pa doon sa sinasabing may mga gintong offer na may mga gintong dalisay, mahalaga na galing sa offer na dumarating kay Haring Solomon. Kaya ibig sabihin, sa pera, sa kayamanan, hindi po nasumpungan ni Haring Solomon yung kapayapaan. Kaya ito rin yung ating binabanggit na ang kapayapaan, kapanatagan, ibinigay na ng ating Panginoon yung katubusan. Para ang tao, doon sa kanilang kapaguran, doon sa kanilang kapagalan na, yung kanilang pagal na sila, pagod na, ay maibigay na ng ating Panginoon Diyos yung tunay na buhay na hinahanap nila. At yun ay walang iba kundi yung kanilang kaluluwang may buhay, makabalik na sa Diyos. Okay, balik tayo. Nang ibig sabihin, sa mga bagay na ito, ang nais ng ating Panginoon Diyos, punuan na yung kakulangan sa buhay ng tao. At ito ay ang pagkatubos. Kaya kung tayo ay daraan sa tinatawag na proseso ng ating Panginoon, mahalaga yung pagkaunawa habang tayo tinatawag niya. Inaakay niya tayo, nauunawaan natin yung kanyang mga plano at layunin sa ating buhay habang tayo nakikinig ng kanyang mga salita o nagbabasa tayo ng banal na kasulatan, naiintindihan natin sapagkat ang banal na Espiritu ang umaakay sa ating sa katotohanan. And then pag dumating na tayo sa pagkaunawa, ano pang hinihintay natin?
sapat na yon upang tayo magpasya ng pagpapatubos ng buhay sa Panginoon dahil nauunawaan na natin. Kumpara do sa hindi naman talaga natin naintindihan. Balikan uli natin yung ating mga karanasan. Marami karanasan na rin ng iba, kaya nga hindi makapagpatuloy, at kung makapagpatuloy man ay parang nagbago lang ng reliyon, pero ang ugali yung pa rin, bias pa rin, doon siya kumikiling sa mga mapapakinabangan niya, doon naman sa walang pakinabang ay nababaliwala. Kaya reliyon lang talaga ang napasok. Okay, nadaanan lang natin. Nang ibig sabihin, ilang beses ko rin po tinatanggap ang Panginoon Kristo noon. Pag may 10, baka meron. Kung may 15, baka meron din. Pero isang bagay lang na dumating sa akin buhay, yung pagkaunawa, nagpatubos ako ng buhay sa Panginoon. At yung pagpapatubos ko ng buhay sa Panginoon, ganun ako kaseryoso. Na nais kong malaman kung totoo nga tayo'y tinubos ng Panginoon Jesus. Panginoon, kung talagang tinubos mo kami, nagpapatubos po ako. Bilhin mo na ako. Ilabas mo na ako sa kapangyarihan ng kasalanan. At dahil naman dito, hindi naman ako binigo ng ating Panginoon. Bagamat hindi ko pa po talagang natatanggap, napapatunayan ang maraming bagay na. Basta sa akin, ilabas lang niya ako sa kapangyarihan ng kasalanan. Mabuhay na ako ng ayon sa kanyang kalooban at sinunod ko naman yun. Pero marami na mga mananampalataya hindi pa po nakakaranas ng pakikipagkasundo sa dugo ng tipan ng Panginoon o ang pakikipagtipan sa Panginoon. Marami pong mga reservation sa kanilang buhay. Hindi pa handa. Ganyan. Siguro sa darating pang mga panahon. Kasi dapat unawa natin na kung tayo magpapatubos na ng buhay sa Panginoon, engage talaga tayo sa Kanya. Hindi na tayo kagaya ng dati. Yung nga sinasabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 17, ang sino mang na kay Kristo ay bago nang nilalang. Lahat ng bagay lumipas na, narito sila'y pawang naging mga bago, at yun ay usapin ng pakikipagkasundo sa Diyos sa pamagitan ng ating Paiso Kristo, at yun yung tipanan. Kaya po sa mga maraming mananampalataya, yun po ang tanong noon. Meron na po ba tayong tipan sa ating Panginoon about dito sa redemption? Ako po, marami kasi yun ang aking natutunan. Pasantabi na po, no? Ito kung bigote ko, may tipan din yan. Kahit pumuputi na, kinukulayan na lang. Na ito ay tanda na ako'y maglilingkod sa Diyos. Hindi ko tatanggalin yung bigote ko. Tipan yon, pinagtibay ko talaga yon. Pero yung tipan na tayo ay nagpapatubos ng buhay sa ating Panginoon, nagawa po ba natin yun? Naunawaan ba natin yung papasukin nating tipanan? Ano ang mangyayari? Ano ang magaganap? Kaya dahil dito, kung naintindihan natin, naunawaan natin yung tipan na mangyayari at magaganap sa ating buhay, naunawaan natin, hindi pwedeng hindi natin hakbangan. Sapagkat yun yung pinakampulso ng ating pananampalataya ng pagpasok sa biyaya. Kaya kung tayo po'y makikipagtipan sa Panginoon Kristo, ipapaunawa muna niya sa atin yung ating pinapasok. Hindi yung pasok na lang tayo ng pasok. No po, kaya sa Matthew chapter 22, meron po doon talinhaga ang ating Paiso Kristo sa piging ng kasalan ng anak ng hari. Yung mga inanyayahan, ayaw pumunta. Sabi niya, nakahanda na ang piging ng kasalan. Ayaw nila. Yung mga alipin na nag-iimbitahan, sabi doon, ginuwahagi pa, binugbog, sinakta. Kaya nagalit yung hari. Sabi nila, puksain yung mga taong yan. Tapos sinabi niya sa kanyang mga alipin, ang masumpungan nyo, pilitin nyo na pumasok sa piging ng kasalan ng aking anak. Kaya sabi ron, kahit mga pingkaw, kahit mga bulag, kahit mga hindi karapat-dapat sa paningin ng tao, anyayahan nyo. At ang sabi ron, napuno yung piging ng kasalan, lumabas yung hari, tiningnan niya yung mga naroroon. At nung tingnan niya yung mga pumasok sa piging ng kasalan, may nakita siya doon. Walang damit kasalan. Kaya sabi niya, kaibigan, bakit pumasok ka dito nang walang damit kasalan? At naubid yung lalaki, naumid yung tao. Ang sabi nung hari, gapusin yan.
talian ng kamay, pati paa, at ihagis sa labas. Tisod din ako doon. Ay, grabe naman. Hindi na makatao yung ginawa. No. But actually, yun talaga ang ating Panginoon Diyos pagdating sa katwiran. Kasi bakit siya nakapasok sa piging ng kasalan nang walang damit kasalan? Lahat naman may damit kasalan. Mahirap bang kumuha ng damit kasalan? Kahit mga hindi inorient, kahit hindi mga nag-aral, kahit hindi mga dakilang tao, kahit hindi mga kilalang tao, kahit sila'y mga dukha, kahit sila'y may mga kapansanan, pero nag-submit sila sa process. Pagpasok nyo sa piging ng kasalan, kailangan nyo ang damit kasalan. At ginawa naman nila yon. Ewan ko ba sa taong ito, siguro dakila siya. Kasi hindi siya hinarang ng mga bantay. Siguro ito ay dakila nga, kagalang-galang, karespe-respeto, kaya pumasok siya, ay baka yung mga bantay ng hari ay nagbigay galang pa. Tuloy po kayo, salamat po sa inyong pagdalo. Pero sa hari, hindi pwede yung ganun lamang, kundi tinitingnan niya yung damit kasalan, at yung damit kasalan, yung white robe. At kung pag pinag-aralan natin yung white robe, doon sa Revelation chapter 7, verse 13 to 14, yung white robe, ito po ay nilinis sa dugo ng kordero. Kaya ang dugo ng kordero ang maglilinis ng budhi ng tao. At yun yung ating white robe. Kaya sa usaping ito, hindi pinatuloy ng ating Panginoon. Pinalabas niya yung taong walang damit kasalan. Kaya ibig sabihin, hindi nag-submit ang taong ito sa paraan ng Diyos at sa plano ng hari. Hindi siya talaga nag-submit. Kundi ang kanyang ginawa, ako ay lingkod ng Diyos, ako ay may kapamalaan, ako ay may authority, ako ay kagalang-galang, ako ay karespe-respeto. Oo, pero sa pagdating sa dugo ng kordero, lahat po tayo ay kinakailangang mabili ng dugo ng kordero. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, yung pong pagtanggap lamang natin sa ating Panginoong Kristo, kulang po yun. Tama na ating tanggapin ang Panginoong Kristo, pero mas higit na makatitiyak tayo at matatanggap natin maraming katotohanan kapag tayo ay nagpatubo sa Kanya. Pero bago tayo magpatubo sa Kanya, dapat maintindihan po muna natin yung kasunduang ito, ano yung mangyayari, ano yung buhay na magaganap, at ano yung mga buhay na hindi na mangyayari sa atin. At kapag ka ito ay ating naunawaan at tayo nakipagkasundo sa Panginoon, pagtitibayin niya ito sa atin. Pero kung tatanggapin lang natin siya, ay wala po doon yung pangako ng tipan. Kasi tinanggap lang natin siya. Yung mga panalangin natin, Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Wala po doon yung kasunduan ng tipan. At kung tayo makikipagkasundo sa dugo ng tipan, di malangin tayo ng paipagkasundo. Ako, ang ginawa ko, ganun lang. Panginoon, bilhin mo na po ako. Kung totoo po na itong dugo ng tipan, ang bagong tipan, pagkatubos mo sa amin, ay may katotohanan. Ako po'y nagpapakatotoo. Bilhin mo na ako. Tubusin niyo po ako. Ilabas niyo ako sa kasalanan. Mga panalangin, nakikipagkasundo ako sa dugo ng tipan. Hindi lang pagtanggap. Noong mga panahon yun, sabi ko nga, maraming beses ko nang tinanggap ang ating Panginoon, pero bagabag pa rin yung loob ko. Wala pa rin sa hulog ang pananalita, ang isipan. Wala pa rin talaga sa hulog yung mga gawa. Wala pa rin sa kabanalan at katwiran. Pero unti-unti, step by step, nung dumating ang punto na nagpatubos ako ng buhay sa Panginoon, naging maingat po ako. Sa Kanya ako nagtiwala, sa Kanya ako umasa, sa Kanya ako tumago, sa Kanya ako nangano. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, itong usapin ng God's elect, pinapangaral ko po dahil naintindihan ko. At itong aking naunawa at naintindihan ko, ibinabahagi ko at pinapaalam para sa mga kagaya ko, na umaasa sa ating Panginoon Diyos, na kung saan ang ating Panginoon Diyos ay gumagawa at nagpapakahayag. Pero kapag hindi po tayo nakipagkasundo sa dugo ng tipan, ang katotohanan po, nakikita natin ang maraming bagay na katotohanan sa banal na kasulatan, pero hindi po natin napapatunayan.
Kaya dahil dito, meron pong mga problema. Kaya ako sinasabi, ang mga bagay na ito, para sa gayon, yung pagod natin, yung sakripisyo po natin, hindi po mabaliwala. Mahirap pag umarap tayo sa ating Panginoon Diyos, tapos mapasama tayo doon sa Matthew chapter 7 verse 21. I never knew you. Kasi wala ngang tipan. Walang intimate relationship sa ating Panginoon. Ang ating ginawa lamang sa ating pananampalataya, knowledge lang, kaalaman lang, pero hindi po tayo nakipagkasundo sa dugo ng tipan. Kaya dahil dito, yung po maraming bagay na katotohanan, hindi po natin napatunayan. At tayo po, nasa huling panahon na tayo. At kagaya ng ating sinasabi, ngayon, taon 2024 na, lahat tayo nagpapasimula. Pasimula uli ng bagong taon. Panibagong sigla, panibagong alam. Pero sinabi dito sa ating binasa kanina, 2 Peter chapter 1, ang sabi ron, kung nasa inyo ang mga bagay na ito, kailanman hindi kayo matitisod. Yun yung sinabi, kasi nasa liwanag ka na. Yung marvelous light na sinasabi rin ng 1 Peter chapter 2 verse 9, kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bayang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang ipahayag nyo ang kanyang mga karangalan, o ipahayag nyo ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilag-gilalas na kaliwanagan. Wala pong maglalabas sa atin doon sa kadiliman, maliban lamang doon sa redemption. At ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng katotohanan ang aakay sa ating palabas doon, at yun ang magdadala sa atin sa kagilag-gilalas na kaliwanagan. At kung matanggap naman natin yun, natural lamang, alalahanin naman natin yung ating kapwa. Kaya yun yung kasabihan tunay, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, walang tiyak na paroroonan. Kaya kung tiyak po natin yung ating paroroonan, lingunin natin yung ating mga kababayan, yung ating kapwa. Gusto nilang magbago, gusto nilang magsaayos, at alam naman natin yung pagsasaayos. Hindi natin sila iaanib sa panibagong reliyon, kundi dadali natin sila sa harapan ng ating Panginoong Hesus, at sila mag-usap ng ating Panginoon, at kung magkagayon, kung karapat dapat at naunawaan na nga, doon masusumpungan na nila ang buhay. Mga kapatid, sa ating Panginoon, ang God's elect, yan po'y magpapasimula sa pagpapakumbabal loob at paghanap ng katotohanan. Sabi nga ng ating Panginoong Kristo sa John chapter 18 verse 37, natin tingnan, ang bawat isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig. Kaya ibig sabihin, ang paggalang at pagrespeto sa ating Panginoon Diyos, ganun na lamang pagpapakumbaba. John 18:37, sinabi sa kanya ni Pilato, ikaw ba'y hari? Sumagot si Jesus, ikaw nagsasabing ako'y hari. Ako'y pinanganak dahil dito ako naparito sa sanlibutan upang bigyan patotoo ang katotohanan. Ang bawat isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig. Kaya ibig sabihin, ang salita ng ebanghelyo, ng mabuting balita, ng bagong tipan, maraming aral at turo dito ang Panginoong Kristo. At higit sa lahat, kung nasa atin ang kapakumbabaan, ang pangako naman Panginoong Kristo, ang Espiritu ng katotohanan darating sa inyo. At yung Espiritu ng katotohanan ang aakay sa inyo at magtuturo sa inyo sa maraming bagay na hindi niya nasabi. Yung po ang sabi doon sa John chapter 16 verse 12, marami pa akong sasaysayin sa inyo, pero di nyo na matiis. Gayunman, kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, siya ang magsasaysay sa inyo ng lahat ng mga bagay. Kaya dahil dito, mga kapatid, sa ating Panginoon, ang God's elect, mahalaga yung magandang foundation natin. Walang iba kundi ang pagpapakumbaba, paggalang, pagrespeto sa Diyos. At bigyan niya tayo ng pagkaunawa sa kanyang mga plano at layunin sa buhay ng tao. At nang sa gayon, maintindihan natin. At kapag naintindihan na natin, hindi po mahirap makipagkasundo sa bagong tipan o sa dugo ng tipan ng Panginoon Jesus. At hindi po niya tayo tatanggihan, hindi niya tayo re-rejectin. Compare sa hindi natin naintindihan, ano ba ang bagong tipan? Kumbaga, silakbo ng damdamin. No? Pero
hindi naman naintindihan. Kaya nangyayari po, pag nakita nila, hindi na sila enjoy, hindi na sila sikat, walang pakinabang, lipat na lang sila sa iba. Hanap ng iba. Kasi ganyan ang buhay ng tao. Hinahanap niya kung saan niya ilalagay ang kanyang sarili. Pero si Hari Solomon, hindi niya nasumpungan yun. Kasi nga wala pang tumutubo sa kasalanan. Harinawa mga kapatid sa ating Panginoon, ikaw at ako kabilang sa tinatawag ng ating Panginoon at kabilang sa mga inaring ganap ng ating Panginoon at tayo yung mga nahirang ng ating Panginoon. Ito po ay para sa lahat. Harinawa, mangyari ang mga plano at layunin ng ating Panginoon Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin kung bakit tayo naririto sa ibabaw ng lupa. Sa Diyos ang kapurihan magpakailanman. Amen. Tayo po yung manalangin.